Grabe, naghahanda na kami dito sa Bicol tungkol dito sa bagyo, no? Mga kabunyog, mga kababayan, grabe ito. Ang lawak ng sakop, saklaw ng radius. Ah, Actually, ayon sa mga balita, ang tutumbukin ng bagyo ay yung yung posibleng Northern Luzon o bumababa Central Luzon, kaya Central Luzon, Northern Luzon. Pero dahil sa lawak ng radius, halos makukover ang buong Pilipinas ng bagyong ito. Ito daw yung pinakamalakas na bagyo sa ngayong taon ayon sa Pag-asa. Itong rallying ito ng iglesia sa November 16 to 18. Ewan ko kung itutuloy nila ito. Ha? Itutuloy pa ba nila ito? Ang bagyo inaasahang maglalandfall November 10, ha? November 10 ang inaasahang landfall ng bagyo. Kaya yung mula 9, 8, 9, 10, 11, yung tatlong araw na yan, ay kung maglalandfall ito ng 11, ng 10, mararamdaman pa ito ng hanggang 11, grabe. Aabot daw ito sa signal number 5 ayon sa Pag-asa. Naghahanda na, ang nakikita ko sa mga post sa social media, ang mga kababayan natin sa Cagayan, sa Aurora, no? Sa Isabela ay naghahanda na, grabe. Kami rin dito sa Bicol naghahanda na. Pero siyempre ang nakakatakot, ang tinutumbok daw ng bagyong ito, yung naglalandfall, Northern Luzon. So either Isabela, no, Cagayan, o kaya bumaba pa, Aurora. Grabe mga kabunyog, mga kababayan. Sana wag naman, sana magbago ng direksyon itong bagyo. Wag nang maglandfall. Tuwan natin mga kabunyog. Ngayon, sa ganitong mga sinalanta ng matinding bagyo ang Cebu, tapos nandyan ang nagbabadyang matinding pinsala, itong nakakabahalang posibleng matinding pinsala ng bagyong ito, bagyong Uwan. Tapos ang Iglesia ni Cristo, itutuloy pa ba ninyo ang rally ninyo sa November 16 to 18? Wang ko lang. Dapat siguro pag-isipan ng Iglesia ni Cristo ito. Talaga bang desisyonado kayo dyan sa rally ninyo na yan, sa kabila ng hinaharap natin? Itutuloy pa ba nila itong rally na to? Hindi dahil natatakot ang gobyerno na sa rallying ito, kundi sa harap ng ng maraming problemang kinakaharap ng ating bayan, at ang ating mga kababayan natin sa Cebu at Kabisayaan ay grabing sinalanta ng katatapos lang na bagyong Tino, o ngayon naman andito itong bagyong Uwan, tapos ang Iglesia ni Cristo ba itutuloy nila ito? Ewan ko kung ano nila ito. Ito ba yung kanilang pinaghahandaan sa ngayon? Hindi natin dinidiscourage sila. Wala na. Hindi natin dinidiscourage sila, pero pag-isipan naman nila. Ano ba, ay sila pa naman, hindi naman sila political organization Hindi naman sila political movement. Hindi sila para sa politika. Sila? Religion. Religious sect sila Sekta ng relihiyon. Sa ganitong mga panahon, ang kailangan nila ay hindi makialam sa politika. Ang kailangan nila ay manguna sa pagdarasal. Ang kailangan nila ay maghanda ng maitutulong sa mga mga masasalanta ng mga kalamidad na ito. Yan ang pangunahing gawain ng mga relihiyon, mga sekta ng relihiyon, hindi politika. Kaya lang, ano ba talaga? Para saan ba talaga kasi itong rally nilang ito? Ang tawag nila, Rally for Transparency. Rally for Transparency. Ano ba ang ibig sabihin ng transparency? May itinatago ang gobyerno, may itinatago ang gobyerno. Ang gobyerno ang nangunguna sa pagtago nito. Kaya magrarally ka para hilingin sa gobyerno na maging transparent ang gobyerno. Yan ba ang problema ngayon? Hindi ba transparent ang gobyerno sa ngayon? Yan ba yung pangunahing issue? Problema ba ang transparency? Unang-una, si Marcos pa nga ang nagsimula ng ito Si Marcos ang nagpasimula ng pagpapaimbestiga
Si Marcos ang nagsimula sa pagpapaimbestiga nito. So mukhang hindi ano yung rally for transparency. Mukhang ang kailangan pa nga rally for justice and accountability. Anyway, wala tayong wag na nating kialaman kung anong tawag nila sa rally nila. Pero yun na nga. Ang mas kailangan ng bayan ngayon ay karungan, hustisya, pagpapanagot. Pagpapanagot. Hindi naman transparency ang pangunahing problema dito sa korupsyon na to. Ang pangunahing ditong ay hustisya at pananagutan, justice and accountability. Kaya hindi natin alam anong transparency. Kung pakikinggan natin yung sinabi ni Marcoleta, mukhang naalala niyo yung sabi ni Marcoleta? Nagdududa ako kay Senador Ping Lacson at kay Soto. Ano bang agreement nila sa ICI? Para silang hindi ko maintindihan. Ano bang agreement nila? Parang may tinatago sila. Di ba? Naalala niyo yung ganong sinabi ni Marcoleta? Ano ba ang agreement? Isa pa pala. Duda daw si Marcoleta doon kay Lacson at saka kay Remulla. Kasi ano daw bang agreement ni Remulla? Ng Secretary of Justice pa siya. Saka ng Blue Ribbon. Bakit daw kapag may hearing ang Blue Ribbon, automatic dinadala na ni Remulla doon sa Department of Justice, ng Department of Justice pa siya. Tapos pagbalik daw mayroon ng supplemental affidavit. Ano bang agreement nila? Parang ang daming duda ni Marcoleta. Baka ito yung context nun, rally for transparency. Alam naman natin si Marcoleta, Iglesia ni Cristo yan. Ang mga pananaw ni Marcoleta, parang yan din yung pananaw ng Iglesia ni Cristo. May programa pa siya doon sa Net25, yung Saganang Mamamayan. Tapos yung dalawa niyang analay, sang-ayon lang naman ng sang-ayon sa kanya. Anyway, kaya nga hindi natin alam para saan yung transparency. Ay transparent na nga. Ang ginagawa na nga ng gobyerno, gusto rin ng gobyerno maging transparent. Linalabas na nga. Ang kailangan hindi transparency, ang kailangan ay hustisya at pananagutan. Ibig sabihin, sa grabing korupsyon, katiwalian na nangyaring ito, kailangan ng bayan katarungan. Tingnan nyo yung pagbaha sa Cebu. Ano ang sigaw ng mamamayan ng Cebu? Katarungan. Ang lahat ng nangyayari yan sa kanila, ang nangyari na yan sa Bulacan, lahat yan kawalang katarungan, kawalang pananagutan. Anyway, ano ba talaga kasi ang agenda ng Iglesia ni Cristo? Ako lang kailan ba huling nagrally ang Iglesia ni Cristo? Di ba nung January 13 yata yun Yung pinagmamalaki nilang milyon na rally sa Luneta. Ano ang issue nila doon? Ang issue nila doon, rally for peace daw. Kasi magulo na raw ang bansa. Pero ang issue noon ay impeachment ni Sara. Gusto nilang pigilan yung impeachment kay Sara. Gusto nilang pigilan noon. January 13 yun. Gusto nila na ang mga leader daw ng bansa ay magkaisa. Di ibig sabihin, ay ang tingin kasi nila noon, yung ginagawang impeachment kay Sara, yung isinusulong na impeachment kay Sara, ay mapanghati sa bansa. So ang panawagan daw nila noon, yung rally na yon ay rally for peace. Rally for peace. Yun ang sabi ng Iglesia. Yung January 13 yon. Pero hindi naman nagtagumpay yun. Kung gusto talagang gawin ng Iglesia ni Cristo noon, nagpakita sila ng pwersa. Ilan yung pwersa nila? Sabi nila 1.8 million daw yung nagrally sa Luneta. Nang January 18, nagrally naman kami sa Bunyog. Yung mga vloggers, January 18. Ano naman yon? Para sa impeachment ni Sara. Okay, January 18, January 13, nagrally ang Iglesia. Ang rally nila, pigilan yung impeachment ni Sara. 1.8 million daw sila sa Luneta. Kami sa Bunyog at saka mga vlogger sa EDSA, ano lang kami? Siguro 1,000 lang yun. Pero ang panawagan namin, impeachment ni Sara. Sino ang nagtagumpay? Kami. Nagtagumpay tayo. Napa-impeach si Sara, na isulong ang impeachment sa Kamara. Kaya lang pinatay sa Senado. At pinatay ng Korte Suprema. Yun lang ang naging problema. Pero ang ibig kong sabihin, yung rally na yun noong January, political na naman yun, Political yung rally nila na yun. Ngayon, political na naman to.
Political na naman ito eh. Ano bang context ng rally nila? Ang rally nilang gagawin, sumusulong ang investigasyon, marami nang tinatamaang mga senador. Ilan na ang nabanggit na senador? Si Escudero, si Joel Villanueva, at saka si Jingo Estrada. Si Revilla nabanggit na rin. Marami pang susunod. Marami pang susunod. At lumalalim na ang investigasyon, Duterte na naman ang sunod na iimbestigahan. Pinapaimbestigahan na yung flood control ni Pulong. Pinapaimbestigahan na ang Dolomite sa iimbestigahan na ang Dolomite sa Manila Bay. Tapos yung mga proyekto ng flood control sa Davao, binisita na rin ng ICI. So nakikita ngayon nila Marcoleta, ng mga DDS na ang target na ngayon papunta na sa mga Duterte. Papunta na sa mga Duterte. At sinabi naman ni Marcoleta, ayaw niya daw nung ganon. Kasi kapag Duterte na daw ang inimbestigahan, sabi ni Marcoleta, diversion and deflection na daw yan. So, sa madaling sabi, nagrarally sila ngayon, hindi naman para mapanagot ang dapat managot. Kung tayo nag-o-organize ng rally sa November 30, mapanagot ang lahat ng sangkot. Hindi ganun ang panawagan ng Iglesia ni Cristo. Parang ang panawagan na nga ng Iglesia ni Cristo, parang pressure sa gobyerno, itigil nyo na yan. Itigil nyo na yan. Ang dami nyo nang tinatamaan. Parang ganun ah. So mukhang kabaliktaran itong rally na to. Kung ang hiling ng mamamayan ay justice at accountability, parang ito ay counter. Counter. Parang gustong ipakita sa Senado, kila Lacson, kila Soto, magrenda-renda kayo ng investigasyon nyo. Ang dami nyo nang tinatamaan. Parang ganun din sa gobyerno. Mukhang hindi na maganda ang direksyon ng investigasyon ninyo. Tatamaan na ang mga Duterte. Hindi na maganda yan. Alam naman natin, ganun ang pananaw ni Marcoleta. Diba? Ang sinasabi ni Marcoleta, sabi ni Marcoleta, bakit masyado nang nawawala sa direksyon. Ang dami nang tinatamaan. Tapos yung yung Duterte, dapat hindi na daw yan maging target ng mga investigasyon kasi diversion yan. Dapat ang imbestigahan lang yung panahon daw ng Marcos. Ay pagkaganyan ang rally, na yan, pamumulitika na yan. Kasi ang panawagan yan, hindi pagpapanagot sa lahat ng sangkot. Ang mas gusto pa nga niyan, itigil na ang mga investigasyon kasi marami nang tinatamaan. Itigil na ang investigasyon dahil ang Duterte at ang karaang administrasyon ay mapupunterya na. So, parang ang context ng rally ng Iglesia, pagliligtas sa Duterte, pagliligtas sa mga kakampi ni Marcoleta na mga senador na wag tamaan. Kaya, anong context ng rally? Hindi naman sila diyan mananawagan ng hindi naman sila diyan mananawagan ng managot ang lahat ng sangkot. Hindi naman ganun ang context ng rally nila eh. Parang ang tingin nga ng Iglesia ni Cristo, katulad ng pananaw ni Marcoleta. Ano ang pananaw ni Marcoleta? Na ang direksyon ng investigasyon ay masyado ng pawala. Pag pinakinggan mo yung mga programa nila sa Net25, kasi yan yung kanilang mouthpiece. Si Marcoleta, saka yung mga nagpo-programa doon na kasama ni Marcoleta, kung anong sinasabi noon, yun ang pananaw ng Iglesia ni Cristo eh. Hindi naman magsasalita doon si Marcoleta, yung mga nagpo-programa doon, ng kontra sa pananaw ng Iglesia ni Cristo. Ano ang pananaw nila Marcoleta? Na ang direksyon ng investigasyon ay magulo na. Kahit na daw, masyado nang tinatamaan ang kung sino-sino. Kahit daw yung panahon ni Duterte, gusto na raw imbestigahan. Hindi na dapat ganon. Kasi, ang tawag doon ni Marcoleta, diversion and deflection. Ngayon, yan ba ang gustong rally ng Iglesia ni Cristo? Pigilan yung ganong investigasyon? Ay di ang ibig sabihin yan, hindi sila para sa justisya at accountability. Ang rally dapat, nagtataguyod ng pagpapanagot, hindi kumukontrol dito. Ang gusto ng gobyerno ni PBBM ay ituloy-tuloy ang investigasyon. Sabi ni PBBM, yung mga rally na laban sa korupsyon, suportado ko yan. Hindi okay lang yan.
Ganon din naman yung mga nag-o-organize ng rallies. Yung nag-o-organize ng rally sa Luneta, yung Kabayan Block. Yung nag-o-organize ng trillion peso march uli sa EDSA. Ano yan? Lahat yan. Accountability. Ang problema pa nga sa investigasyon ngayon, ang hinihiling ng mga nagrarally, palawakin pa. Kasi parang may mga may mga selective pa eh. May mga hindi pa nahahagip. At saka si Saldico hindi napapauwi. May mga kongresista na hindi pa naimbestigahan. So parang tapos may mga senador na hindi pa naimbestigahan. Ang hiling ng mamamayan ay pagpapalawak ng investigasyon, hindi pagtigil. Ang hiling ng mamamayan, pati yung panahon ni Duterte, imbestigahan. Mukhang kabaliktaran ang rallying ito. Parang ang context ng rallying ito, kung ang gagawin diyan ay yung mga pananaw nila Marcoleta noon sa programa ng Iglesia ni Cristo, hindi yon, baliktad ang panawagan nito. Parang mas ang ang disenyo nito magpakita ng pwersa. Ganun naman lagi ang iglesia magkita ng pwersa para ma-pressure yung mga senador tulad nila Lacson, nila Soto na magbago kayo ng direksyon. Parang wag nyo nang ituloy-tuloy yan. Tatamaan nyo ang mga senador. Kaibigan siguro ng Iglesia ni Cristo yung mga senador na posibleng tamaan. Wag nyo nang ituloy-tuloy yan. Tatamaan na yan ang mga Duterte. Pagka Duterte na ang tinamaan nyo, hindi na tama yan. Mukhang parang ganun ang baliktaran sa hinihiling ng taong bayan. Anyway, malinaw, politika ang rally na yan. Kahit anong sabihin nila, nasasabihin nila walang politika dyan, sino namang maniniwalang walang politika sa rally na yan? Bakit nananawagan ng transparency? Anyway, mga kabunyog, mga kababayan, marami ang atin sa rally na yan. Walang issue dyan. Walang issue dyan. Malaki ang rally na yan. Kaya lang, politika na naman yan. Sa panahon ngayon, hindi politika. Hindi politika ang kailangan natin. Lalo na ngayon, sinalanta ng matinding kalamidad ang Cebu. Bumabangon pa lang. Hindi pa nga dami pa, lubog pa sa baha. Naglilinis pa ng mga bahay nila. Puno ng putik. Tapos ito naman nagbabadya ngayon itong itong matinding bagyo, super typhoon. Itong atong Uwan. Kami sa Bicol ngayon naghahanda. Tapos ang Iglesia ni Cristo ang pinaghahandaan nila rally sa November 16 to 18. Nagpapakita na naman nila ng pwersa yan. Kasi gusto nilang pigilan. Kung dati nag-rally sila para pigilan ang impeachment, ngayon na naman para pigilan ang investigasyon. Hindi naman nila sasabihin yan na itigil ang investigasyon. Pero kung kikinggan natin, ang mga programa nila Marcoleta, nung mga kasamahan niyang nagpo-programa sa TV network ng Iglesia, ang panawagan nila, hindi hindi accountability. Hindi accountability. Kabaliktaran pa nga. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.